nagpapahirap kay BP Sara at nananakot na puputulin nila at isi-zero budget nila si Inday Sara. Ang ibig sabihin ay talagang nanaisin nila. Gusto nilang, kasi pag tinanggalan ka ng budget, wawalan ka ng pamasahe. Wawalan ka ng operational budget. No? Inaakala nila na kapag naganyan nila si BP Sara, ay mawawala na ito ng pamamaraan para makipag-usap sa inyo, makipag-usap sa mga tao. Hindi naman at yan ay hindi naman natin papayagan. Ngayon po, ang isang dapat nating maintindihan dito, bigyan din natin dito, yung nangyayari po ngayon, yung gaganap ngayon ang pag-atake sa KOJC, yan ay taktika. Yan ay resulta ng pinag-usapan sa Kongreso, yung pinagmalaki ng mga komunista, yung pagpapatupad nila, nung tinatawag nilang, nung pinagmamalaki nilang yung revolutionary dual. Sa simpleng salita, yan ay panluloko. Yan ay panluloko. Ang problema sa Pangulong Marcos ay hindi, ako sa sarili ko, hindi ko maunawaan if he is misled or misinformed or talagang wala na siyang interes, hindi siya interesado na magbalik ang kapilinan. Sapagkat ang nangyayari, nabanggit ko na ako yung nagsasalita na hindi sa SMNI, sa Pilipinas nating mahal. Nananawagan ako sa Pangulo na mag-isip at ikang mabuti itong nangyayari, itong nagsimulang kaguluhan sa KOJC na nagsimula noong June 10. Noong panahon na yun, nung una ako nagsalita ay sinasabi ko na baka ito ay umabot sa unmanageable proportion. Ako po ay nadaanan na namin yan. Nakita ko na yan. Yung eksena na yan. Nung kami maging aktivista at nung panahon na una namin ginugulo ang lipunan, nung unang panahon, nung una namin nilulusog ang Malacanang, nung una namin ginugulo ang Kongreso. Nauulit na naman ito. At ang pagkakaiba at napakaganda nung ipinaliwanag nung naunang nagsalita sa akin dito, yung kasama natin, yung kaibigan natin na retired colonel, sinasabi niya, nasaan yung mga kaliwa na dapat nangunguna sa panawagan ng pagbabago? Wala na. Nagbago na yung complex ng labanan. Mga Communist Party of the Philippines at yung mga NPA, no, na aktibo, ay kakampi na sila ngayon ng gobyerno. Kakampi na sila sa pamumuno ng tatlong congressman. Sa pamumuno ng tatlo, yung representative ng Gabriela, ng Kabataan, itong mga party list na to, at saka yung ACT, Alliance of Concerned Teacher. Tatandaan natin ito. Tatandaan natin ito. Sapagkat itong mga party list na ito, masyado silang napuwerhisyo ng panahon ni Duterte. At itong mga congressman na tulong-tulong para bugbugin, para gibain si BP Sara sa ating pagsasaliksik, nalaman natin. Halimbawa, katulad itong si Congressman Abante, na pinangalanan na natin ngayon Congressman Atras. Ito pala ay may kaso. Nako! Ito pala ay recipient ng PIDAP at nakademanda to. Oy! Na? Yun. May kaso to. Oy! Ayan si Mixel Dick. Kumuha siya ng PIDAP at ginamit niya ito. Allegedly pinamigay niya to. May mga recipient ito. Pero yung mga recipient ay mga walang angal. Ipinamahagi yung pera sa mga tao na hanggang ngayon na hindi pa identified. At yun ay kaso niya.